Mga kapatid, ang ating dula sa araw na to ang magpapatunay sa isang sinabi dati ng isang sikat na komedyante ng Britanya, si Charlie Chaplin. The root of all comedy is pain. Yan ang sabi niya. Lahat ng tawa ay sakit at pighati ang pinag-uugatan. Atin na pong simulang pakinggan ang dulang sinulat ni Vincent Manrique na pinamagatang Todo Mote. May, anong plano mo sa bakasyon? Last day na ng finals bukas. We're free! I'm so happy we're gonna be vacationer na soon. Pero alam mo naman, Teach, go for the gold lang ako palagi. Ano ka, Olympian? At saka vacationing yon, hindi vacationer. Same lang yun. Basta may root word. Naku, ikaw naman, parang bago ka ng bago. Itutodo ko na ang pag-work ko. Ha? Work na naman? Mag-enjoy ka naman, May. Ano ba? Tignan mo nga yung mga mata mo. Hindi na magawang i-conceal ng concealer yung eye bags mo. Kaya nga hindi na lang ako naglalagay. Sayang lang ang pera, no? No need to conceal. Hayaan na lang mag-show to the world. Yeah! Ang taas na naman ng energy mo, ha? Di bale, kapag nagpadala ulit si Mama ng galing US, ibibigay ko sa'yo yung iba. Naku, wag na my friend! I'm super alright. Pero if it's your will, there's a way. Nakakahiya naman pigilan ka. Kaya sige lang, go! Basta mag-moisturizer ka lang lagi. Hindi ba binigyan kita noong isang buwan? Ubus na ba? Parang dry na naman ang skin mo, ha? Nakalimutan ko lang maglagay. Sige, don't worry. Magpapahid ulit ako ng mantika sa mukha para glass skin effect gaya mo. Glass din naman yung sa akin. Fiberglass na smoke nga lang. Luka, clear skin kaya nga as clear as glass eh. Halika na nga, kumain na lang tayo. Sumasakit na yung ulo ko sa kaka-English mo eh. Friendship, I'm still full of myself. Nagets ko naman na busog ka, pero May, hindi ka na naman kakain. Pangatlong araw na to na hindi ka sumasabay sa amin ah. Halika na, naghihintay na si Von sa cafe oh. Carry bum-bum lang ako, friendship. Kayo na lang ni Von ang kumain. I'll see you when I see you. Sa library muna ako magre-review for the final countdown, okay? Okay, bye! Gorabals ang lola mo! May! Kaloka, ba't hindi napansin na gutom na ako at kumukulo ng sikmura ako sa gutom? Eh, nakakahiya na masyado. Buong semester na nila akong inililibre sa pagkain. Fighting me. Kaya mo yan. Tubig lang ang katapat ng kumukulong dyan. Water diet for the win. Go! Nadudulang na ang paningin ko sa gutom. Di ba dapat nagdidilim? Ay, kabayo ka, Paula! Mon naman! Shh! Ang lakas ng boses mo. Nagtinginan tuloy sila. Eh, bakit ka kasi napapula? Ka-lurky ka! Sitting down na nga urgently. Nakatingin na yung ibang librarian. Baka mag-appear pa dito. Sobrang magugulatin mo naman yata, no? Dinalan kita ng sandwich saka iced tea na maliit para hindi makita ng librarian. Hindi ako Hunger Games, Von. Huwag mo na nga akong etyosin, bakla ka. Lumafang ka na lang para hindi ka matsugi sa gutom. No to water diet for today. Kaya mo ako, ha? Pati pag-irap ko, kung ang kuha mo, winner! Pwede ka ng Class A imitation ng original version ni May. Nakakahawa din ang kabaliwan mo. Kumain ka na kasi. Sabi mo nga kanina, naduduling ka na sa gutom. Kung ayaw mo, itatapon ko na lang, kaso sayang naman ang pagkain. Ay, oo na, kakainin na. Salamat ha. I hope I like it. Eh, teka. Nasaan si Pitch? Yun, naarbor ng jowa niya. Sa labas na lang daw sila kakain. Ayoko naman sumama at magiging third wheel pa ako. O sige, salamat dito sa sandwich ha. No problem. I'll keep this in memory of me para hindi makita. You know naman, ang pwede lang gawin dito sa library ay mag-inhale, exhale, magsulat at magbasa. Bawal ang mag-mukbang. Ang funny ng inhale, exhale. O siya, sige na, kumain ka lang. Di ka na siguro sisitayin since last day na ng semester. Buti na lang talaga, hindi chicharon yung dala mo, no? Naaalala mo last month? Kinain mo rito ang binigay kong chicharong laman. Tapos sabay-sabay silang nagtinginan sa'yo, di ba? At aliw na aliw naman kayo. Uy, pero seryoso, tama na ang pagdadala mo sa akin ng food, ha?
I'm so shy na. May, ano bang pinagsasasabi mong hiya-hiya? Alam mo namang hindi ka namin pababayaan ni Peach. Tsaka, napaka-boring ng buhay namin kapag wala ka, ano? Sabi na nga ba, binarkada niyo ako hindi dahil Diyosa ako ng kagandahan at katalinuhan, kundi dahil ginagawa niyo akong gaga show. Ano? Gag show, hindi gaga show. Same lang yon. Sounds like, you know. Oo siya. Sige na, kumain ka na at mag-review. Matutulog muna ako rito. Isingin mo ako pag alis na tayo, ha? Hindi ka ba mag-aaral? In stock knowledge, we trust. Hoy, linya ko yun kapag hindi ako nakapag-review, ah. May! Sakay ka na! Atid na kita! Ay, hindi na, Von. May work pang first on. Go ka na. Kari ko naman mag-jeep. Oh, sa fast food chain ka ba pupunta? Along the way naman sa bahay. Hatid na kita. Sayang din ang pamasahe mo. Bilisan mo. Sumakay ka na, May. Sige na. Sige na nga. Yan. Ayan. Nakasakay na ako. At naka-seatbelt na rin dahil mapilit ka at pala-desisyon ka sa paghatid sa akin. Manong oras kaya tayo darating? Medyo congested na ang traffic, sabi sa GPS ko. Siguro mga 45 minutes. What time bang start ng shift mo? 5 p.m. today. May 2 hours allowance pa naman. Mukhang aabot pa naman tayo kahit ma-traffic. Pero bakit may ibang schedule mo? Yeah, bakasyon naman na natin kasi so nag-double shift na lang ako. Oh? Sure ka ba na okay ka lang mag-work ngayon? Siguradong napuyat ka sa pag-cramming sa pag-aaral the past days tapos may work ka pa. Kanina ka pa nga hikab ng hikab, oh. Ay, sureness na okay lang ako. Ay, nako, May. Give yourself a break. Magpahinga ka naman kapag pagod ka na. I know. Salamat sa paalala, ha. Kapag may chance, I'll take a break. Don't worry, I'll keep that in mind. Oh, tama ang English ko, ha? Ay, nako, akala mo naman hindi ko alam na sinasadya mo lang maging mali-mali ang English at mga quotes mo para matawa kami mga barkada at classmates mo, ano? Hoy, masyado ka naman yatang insightful ngayon. Lagi naman akong insightful, hindi mo lang siguro napapansin. Ay, talaga ba? Sobrang busy ko lang, hindi ko na namamalayan ng mga bagay-bagay. Yan. Pwede ka naman maging normal kapag ako ang kausap mo. Ay, grabe ka sa first son. You mean abnormal ako kapag iba ang kausap ko, ganun? Hindi sa ganun. Just be yourself when you're with me. And I quote you, I won't judge you because you're not a book and you don't have a cover. Ginaya mo na naman ako sa part na yan, ha? Salamat. Alam ko naman na hindi kayo judgmental ni Peach, but yes, thanks for the reminder. Salamat din sa pagiging concerned citizen mo. Kung hindi pa nag-alarm ang phone ko na 4:45 na, hindi pa ako magigising. Nirecline mo pa yung upuan. Kaya naman pala napasarap ang tulog ko eh. Ito talaga, sinadya ko talaga na patulugin ka para may energy ka man lang sa trabaho. And I was about to wake you up pero naunahan ako ng phone alarm mo. Salamat ng marami kasi hinatid mo ako at nakapag-power nap ako. See you when I see you! Bisita ko lang. Sa trabaho pa talaga dumalaw. Nasaan kaya? Sabi nandito daw sa labas. Sayang ang break time ko. Naitulog ko na sana to ngayon kung walang naghahanap sa akin dito sa labas. May? Oh, Kuya Martin! Anong ginagawa mo rito? Teka, paano? Bakit ka nandito? Hindi ba nasa Dubai ka na dapat? Kaya ba hindi ka sumasagot kina nanay ay dahil hindi ka na naman natuloy? Kuya! Hoy! Sumagot ka! Mahabang kwento, May, pero pwede bang tulungan mo muna ako? Alam mo naman na ikaw lang ang makakatulong sa akin. Ay, bakit? Anong nangyari? Nabuntis ko si Janine eh.
Kapag hindi ko pinakasalan, papatayin daw ako ng tatang niya. Ano? Nabuntis mo? Ay, kuya naman. Sarili mo nga, hindi mo mabuhay. Nagdagdag ka pa. Ano kasi? 2 weeks ago pa ang flight mo papuntang Dubai. Ang sabi mo, magtatrabaho ka para makatulong ka sa mga gastusin sa bahay. Saka para ikaw naman ang magpapaaral sa mga kapatid natin na inaalagaan ni Lola sa probinsya. May, Kuya, pinautang kita ng malaking halaga. Ipon ko yun. makinig ka muna. Kuya, ilang gabi pa ako nag-overtime para may pang-pocket money ka man lang habang wala ka pang sahod sa trabaho. Dugot pawis kong kasama ng pangarap mo, pero anong nangyari? I'm sorry, May. Nagastos namin ni Janine ng pera. Hindi totoong natanggap ako sa Dubai. Namasyal kami sa Thailand at naubos namin yung perang ibinigay mo. Ano? Sandali. Nahilo ako sa biglang sinabi mo. Sumandal ka muna dyan sa may pintuan. Lilinawin ko lang ha. Hindi ko binigay yung pera. Ipinahiram ko, ibig sabihin, ibabalik mo yun sa akin. Kuya naman, bakit ba si Janine lang lagi ang iniisip mo? Pasensya ka na, May. Alam mo naman na kapag nag-request si Janine, hindi ko mahindian. Kusang ka lang naman, kuya! Inipon ko na pang tuition fee ang ipinautang ko sa'yo tapos uubusin mo lang sa pamamasyal? Hindi ko nga nakuhang matulog, hindi na nga ako kumakain tapos inuna mo pang mamasyal! At sa ibang bansa pa talaga! Rich kid ka? Aba, grabe ka naman magsisigaw sa akin. Nakatatandang kapatid mo pa rin ako. Nakatatanda? Oo nga! 25 anyos ka na, ako 21 pa lang pero ako ang pumapasa ng lahat. Pati ang luho mong walang katuturan. Ibalik mo agad ang pera ko. Nangako ka na babayaran mo ako sa unang sahod mo. Paano na yan ngayon? Ang selfish mo naman. Nisip mo agad ang pera mo. Hindi mo man lang pinakikinggan ang sinasabi ko. May, papatayin ako ng tatang ni Janine kapag hindi ko siya pinakasalan. Kaya, utangin mo na ako ng pera para makabili ako ng engagement ring. Umalis ka na muna sa harapan ko, kuya! Please! Please! Umalis ka! Baka kung anong magawa ko. Sobrang kapal na ng mukha mo! Magandang umaga po, Nay. Saan ka nang galing? Sa trabaho po, nag-double shift ako para malaki ang bayad. Ganun ba? Mabuti yan. Mahina ang benta ko ngayon sa palengke. Natalo pa ako sa mahjong kagabi. Matutulog na muna ako. May trabaho pa ulit ako mamaya. May, baka sumahod ka na. Pahingi nga ng pambili ng bigas at delata. Namimiss ko ng kumain ng corned beef eh. Puro tuyo na lang ang inuulam namin ng kuya mo. Nay, yung anak niyo yan, kung duru-duruin ako at sigawan kagabi nung dinalaw ko siya sa trabaho. Akala mo kung sinong santa? Huwag ka nang maingay at nanghihingi ako ng kwarta. Matutulog na muna ako, Nay. Nay, nasaan na yung corned beef? Nag-request si Janine, di ba? Akala ko naman nakaluto na kayo. Kanina ko pa sinabi. Naku, naubusan pala ako ng pera. Mabuti dumating itong si May. May anak? Nay? Si Janine nandito? Anak, nakalimutan ko na riyan sa kwarto mo nga palang mapapangasawa ng kuya mo. Dito sa sala ka na lang maglatag. Tsaka ang hinihingi ko nga pala, baka meron ka riyan. Eto po ang pera. Kukuha na lang ako ng damit at sa ibang lugar na lang ako matutulog. 200? Saan naman mo kakarating ito? Wala na ako maibibigay, sagad na yan. Binaligtad ko na ang bulsa ko, pamasahin na lang po ang natira sa akin, Nay. O sige, pagkakasyahin na lang namin ito. May anak, pasensya na at hindi ko lang talaga nabawi ang puhunan ko kahapon, ha? Hindi man lang nagtanong kung kumain na ba ako o natulog na. Hiningan na lang ako agad ng pera. Mukha ba akong bangko? Akala yata nila tumatai ako ng pera eh. Saan kaya ako matutulog nito? At saan ako kukuha ng pangmatrikula sa susunod na taon? Hello? May, nasan ka? Kasama ko si Von. Naka-loudspeaker ka, ah. Ito, papunta ng City Library. Bakit? Library? Bakasyon, pupunta ng library? May search engines na sa internet, ha? Paano ko pa sasabihin na makikitulog ako sa library dahil nasa kwarto kong hilong na hipag kong maarte at maluho sa buhay? May,
Sinandan kita just now ng load na may only surfing for a day, ah. I-on mo ang locator mo at susunduin ka namin ni Von ngayon. Ha, pero may pasok pa ako mamayang 10:00. Mag-aalauna pa lang naman eh. Sobrang dami mo pang time. Okay, nasend ko na location ko. Oh, naghihikap ka na naman ba? Hindi ka pa natulog, no? O siya, hintayin mo kami dyan. Papunta na kami. Sige na nga, go, go, go! See you when I see you! Von, bakit ba parang laging pagod at puyat si May? Dahil ikaw ang bestest friend, ikaw na lang ang tatanungin ko. Ay, hindi ba sabi nga niya, go, go, go for gold siya. Sobrang busy niya sa trabaho. Sabi ko naman kasi sa kanya, tanggapin na niya yung offer ko na mag-early intern sa company ni Papa. Para after college, pwede na siya magtrabaho dun. Eh, alam mo naman yan, hanggat maaari ayaw humingi ng tulong. Pwede mo naman i-suggest ulit this school year dahil parte naman talaga ng curriculum yon. Susubukan ko ulit. Kaso, dapat magpahinga naman siya. Nangangalong mata na siya sa puyat eh. Ang payat na rin niya. Buti nga hindi pa nagkokolap sa pagod eh. Kaya nga, hanggat maaari, yayain natin para malibang at makapag-unwind. Kung pwede nga lang kidnapin, kinidnap ko na yan. Hanga rin naman ako dyan sa hidden pero undying love mo para kay May. Shh! Huwag ka maingay, baka marinig nila. Para kang tanga. 5 minutes pa bago tayo makarating sa location niyan. Huwag mo sasabihin ng sikreto ko, ha? Alam mo naman na parang allergic yun sa may gusto sa kanya. Ilan na ba ang barkada natin na nalagas dahil nagtapat sa kanya ng pag-ibig? Well, friendly naman talaga kasi si May. Maganda pa at laging nakasmile. Ang gaan niyang kabonding. Kapag kasama natin si May, super saya lang. Oh. No dull moments pa. Sabi nga niya she's the life of the party. At kahit walang party. Paano natin gigisingin si May? Ang sarap ng tulog eh. 2:30 p.m. na. 3 p.m. ang sked natin sa masahe. Buhatin ko na lang kaya papasok. VIP naman ang room natin, di ba? Oh, pero baka kalbuhin tayo niyan kapag biglang nagising siya sa ibang lugar. Eh, sa bagay. Kaso mukhang mas kailangan niya ng tulog kaysa masahe. Ganito na lang. Mauuna na lang muna ako sa loob. Tapos, parisked ko na lang kahit after 2 hours. Magsha-shopping muna ako habang tulog pa siya. Ikaw? Ako? Dito lang. Bakit ba tinanong ko pa? For sure naman, hindi mo yan iiwanan at babantayan mo. Okay na, sige. See you later. Text na lang kita kung anong oras ng relaxing full body massage date natin, okay? Oo na. Malis ka na at ang ingay mo. Baka magising pa to. Sabihin mo, gusto mo lang masolo kahit na hindi ka naman papansin eh. Talaga, tinanong ko muna kung saan nila ako dadalhin eh. Buti na lang ibang branch tong pinagdalhan sa akin. Kung nagkataon, malalaman pa nila na nagtrabaho din ako dati bilang masahista. May, magpalit na tayo ng damit. Time for some relaxation and wellness. To infinity and beyond! Go, go, go! Ano naman ang galing niyo? Wala lang, may madugtong lang, you know. Halika na! Let's go, go, go! Baka nasa loob na rin yun si Von. Eh bakit? Wala nga pala si Jake or Joa Bells, no? May out-of-town trip daw sila ng family niya eh. Alam mo naman yun, kada bakasyon gumagala with his family. Ang saya siguro ng ganon, no? Ha? Siguro. Depende. Pag close kayo ng pamilya mo, masaya. Pero kapag hindi, para lang ding torture. It's all about family love, I guess. Bakit mo naman natanong? Wala naman. You know naman me, diba? I'm all about peace, love, and equality. Todo na to! Tara, let's! Tara na nga. Minsan mas ramdam ko talaga na salat ako sa lahat ng bagay kapag nakikita ko kung paano
ganun nabubuhay ang iba eh. Mga suke! Bili na! Uy, ang ganda! Anong isda ang star ng kusina mo ngayong linggo? Marami kami rito. May Gigi, HSHS, or Hasa-Hasa for long, at bangus na pambansang fish! Ay, suplada! Iniwan ang beauty ko. Na-insecure yata. May, tulungan mo raw silang magbuhat ng mga baldero, no? Yung bagong dating dun sa may bukana ng palengke. May ekstrang bayad daw eh. Ay, masakit po ang katawan ko, Nay. First day ng buwan ng dalaw. Baka pwedeng si Kuya na lang ang utusan niyo. Ha? Hindi nga nagpunta dito si Martin eh. Masama raw ang pakiramdam ng asawa niya. Kaya kailangan magsipag tayong dalawa. Parami ng parami mga kapamilya natin. Parami ng parami mga palamunin natin, Nay. Yan ang tamang dapat mong sabihin. Pero alam kong dahil ulirang ina ka, hindi mo yan gagawin. O May, natutulala ka na riyan. Ano? Ikaw na lang ba ang pupunta doon o ako ang magbubuhat? Sayang ang bayad. Pang-ulam din natin at pang-mahjong ko para makapag-relax. Sige po, ako nang pupunta. Kayo na pong tumao dito sa isdaan. May! May! Buti nandito ka na. Pengem pera, pambili ng alak. Wala na po akong pera, Tay. Nakuha na ni Nanay kanina. Pinambili na ng bigas sa kaulam. Bakit pag sa nanay mo, galante mo kapag sa akin na tatay mo, ipit na ipit yung pitaka mo? Hindi mo man lang maibigay ang pangangailangan ko. Tay, hindi pa nga po nakapasok ang pera sa pitaka ko, nauubos na. Aba, teka. Anong ibig mong palabasin, ha? Napalamunin mo kami? Na nauubos namin ang laman ng pitaka mo? O wala po akong sinasabing ganyan, Tay. Kung hindi nyo lang sana masyadong isinabuhay ang pangalan nyo, baka maayos sana ang buhay natin ngayon. Abay, anong binubulong-bulong mo riyan, ha? Kanina ka pa bulong ng bulong, ha? Hoy, Toma! Huwag mo nga sigawan niyang si May. Pagod na nga yung maghapon nagtatrabaho sa palengke. Ikaw ang magbanat ng buto. Hindi yung wala kang ginawa ko hindi magsunog ng atay mo. Ang dami niyong buwisit. Makalis na nga lang. Wala akong mapapakinabangan sa bahay na to. Mga inutil! Kami pa ang inutil. Hoy! Bumalik ka nga rito, Toma! Tama na po, Nay. Nakalabas na si Tatay. Hindi na kayo maririnig. O sige na. Magpahinga ka na at nang makapasok ka na ulit sa trabaho. Hindi ba alas 5 ang pasok mo? Opo. Buti pa ang oras ng trabaho ko. Alam na alam, ah. Hopin! Hala siya, what's so early naman, dear friends? Early to bed, early to eat the rice, ganon? Kakain ba dapat kayo? Off ko na. We know naman na off mo na. Kaya nga kami nandito eh. Pasakay na, sa harap ka na. Lumipat ako dito sa likod. Ha, teka, hindi yata ako informed. Saan ba tayo mag-go-go-go? Hindi ka informed pero ready ka namang sumakay, no? Siyempre sakay na agad dahil stop, look, and listen ako dun sa tabing kalsada. Wala namang masakyan. It's 3 a.m., you know. I know! So where do we go from here, there, and everywhere? Ang aga pa pero ang taas na ng energy mo, ha? Hindi ba sabi mo off mo today at free ka nga hanggang bukas ng hapon? Pupunta tayo ng Tagaytay. Ha? Anong gagawin natin sa Tagaytay? Wala akong dalang damit. Paano ako rarampa doon kung di ako prepared? Don't worry, we've got you. May dala akong damit para sa'yo. Ay, teka, hindi ba kidnapping to? Kahit bayaran mo kami ng ransom, hindi ka namin susuli. So wala akong multiple choice, ganun? Wala, kaya matulog ka muna dyan. Gigisingin ka na lang namin kapag nasa Tagaytay na tayo.
Tawagan mo nga si May. Nay naman, ang aga-aga, ang ingay-ingay. Nagpapahinga sa Janine. Tawagan mo muna nga kasi hindi siya nakapag-iwan ng pambayad sa bahay. 4 na buwan na tayong huli sa bayad sa renta. Magagalit na naman si Mrs. Enriquez. Kayo po ba walang pera? Hindi ba nagtitinda naman kayo sa palengke? Gusto mo pang kutusan kita? Matumal na nga ang benta eh. Parang mas maraming ang bumibili kapag si May ang nasa pwesto sa palengke. Ano ba talagang gusto niyong ipagawa kay May? Ikaw, kailan ka ba magtatrabaho? Aba, pang-matrikula ng kapatid mo ang ipinahiram sa'yo para makapagtrabaho ka sa Dubai ah. Oh, ayaw niyo naman siya talagang pag-aralin ni tatay, hindi ba? Sabi ninyo, sayang ang oras niya. Dapat magtrabaho na lang para may katuwang kayo rito sa gastusin sa bahay. Ayan, ngayon wala na nga siyang chance mag-aral. Ikaw, akala mo kung sino ka magsalita? Pumasok ka na nga doon sa kwarto at baka masampulan kita. This is the life of a social climber climbing up the hill like Jack and Jill. Ang ganda ng ambience dito, no? Sobrang relaxing, di ba? Yes, I agree. Todo ang lamig sa earth. May fog pa, Paige. Salamat dito sa ipinahiram mong pamalit na damit at jacket, ha? Complete package at may tag pa, ha? Mukhang brand new. O, Von, teka. Bakit buong cake ang binili mo? Actually, regalo namin yan sa'yo ni Von. From head to toe, pati ang shoes, sa'yo na yan. Hindi mo na isusoli. Bakit may pag-giveaway? May okasyon ba? Wala naman ako maalala. Hindi ba parang Pasko lang tayo may munito-munita? Nalimutan mo talaga kung anong araw ngayon, May. Day off ko? Oo nga, pero ang petsa, May. Look, tingnan mo rito sa screen ng phone ko kung ano ang date ngayon. Oh my! Betcha by golly! Wow! Naaalala mo na. Birthday ko pala ngayon, kaya may pa-cake! Happy birthday, May! Happy birthday, May! Make a wish kahit walang kandila tong cake. Pipikit ako para nakapag-wish. Ayan, okay na. Super friends! Super thanks! Hala namin kaya nag-off ka sa work dahil magsa-celebrate ka ng birthday. Pero sabi mo, wala kang plans kaya kami na nagplano. I'm really super happy and touched na may mga paladesisyon ako mga kaibigan na kagaya nyo. Tara na't magkape at uubusin pa natin tong isang buong cheesecake. Go, go, go! Tara na to! Yeah! Akala ko, tulog ka na. Nag-lock lang ako sa labas eh. Si Von, tulog na yata. Hindi na lumabas ng kwarto niya. Nagpapatuyo pa kasi ako ng buhok. You know, cannot be matulog na wetness ang hair. Peach, ang laki nitong rest house nyo. Dito ba talaga ako matutulog? Hindi ka ba naiilang na may ka-share? Ito na nga lang ang bonding time natin eh. Papalagpasin ko pa ba? Tsaka, ayokong matulog mag-isa kapag hindi ko own room. Alam mo na, since rest house lang to, namamahay. Ay, namamahay ang maraming bahay. Problema ng mga rich and famouses, no? Sana all na lang talaga. Halika na, mahiga ka na rito sa king-size bed na 4 times na mas malaki kesa sa higaan ko sa bahay. Sira. Siya nga pala, parang worried ka kaninang hapon nang nasa amusement park tayo ah. Okay ka lang ba? Ha? Ako worried? Hindi naman friend, baka constipated lang ako kanina. Sigurado kang okay ka lang? Pwede mong sabihin sa akin kung may problema ka. Kahit kay Von, alam mong nandito lang kami para sa'yo. Grabehan naman dramahan to friend. I'm okay, you're okay, Von is okay, we're all okay, okay? Sige na nga, sabi mo eh. O sige na, matulog ka na. Maaga pa tayo nga alis bukas. May papasyalan pa tayo bago bumalik ng Maynila. Wow, sulit na sulit ang field trip natin, ha? Salamat sa inyo ni Von, ha, for making my birthday super special. I know, I like it. Of course! Ikaw ang pinaka-best friend sa lahat ng best friend sa buong mundo. Thank you! Good night! Lights off na, ha? Natuto lang naman ako mag-celebrate ang birthday nung naging kaibigan ko na sina May at Von, eh. Wala namang nakakaalala kahit sa mga kapamilya ko. Kahit kaplastikan na bati lang, wala. Naaalala lang nila ako kapag may babayaran. Parang kaninang hapon, nag-message lang para hanapin ako dahil magbabayad daw ng bahay.
How to be me po, in demand sa mga bayarin. Good morning! Good morning. Oh, kain na almusal. Wow! Ang daming food! Luto mo? May tapa, scrambled eggs, danggit at orange juice! Oo, luto ko. Pasensya na kung maaga ako nakatulog kagabi. Napagod yata ako sa pagdadrive at pamamasyal. Ayos lang yon. Super thankful nga kami ni Peach na may driver kami na magaling pa palang magluto. Siya, umupo ka na at kumain. Nasaan si Peach? Kababangon lang nung palabas ako ng kwarto, baka pababa na rin. Oh, teka. Bakit nakabihis ka na kaagad ng pangalis? Aalis ka na? Uuwi ka na? Ganon? Grabe naman sa exaggeration, Von. Panic mode agad porque nakaligo at bihis lang ako agad. May, sabihin mo na. I have to go home na. May emergency sa bahay kaya hindi ko na kayo masasamahang mamasyal. Mauna na akong bumalik ng Maynila. Hell no! Hindi ka mauuna! Hoy, Von. Sasamahan ka namin after we eat breakfast. Uwi na tayo. Pero... Wow! Sarap nitong tapa, Bon, ha? Bilisan na natin kumain para makaligo at makaalis na. Uy, guys. Hindi niyo naman kailangan sumama. May. This trip is about you. Kung aalis ka, the end na ng trip. Oo, sige. Mag-food trip na lang muna tayo bago tayo umuwi. Ang daming niluto ni Von, eh. Baka nagpapa-impress. Ha? Sabi ni Peach, lafang na. Para makauwi na. Nandito na ako. Ano po bang nangyari? Pinalalayas na tayo dito sa bahay, anak. Ay hanggang bukas ng hapon na lang daw tayo para makahanap ng lilipatan. Ha? Pero hindi ba nakabayad na ako ng 3 buwan, Nay? 1 buwan na lang bali ang utang natin tapos itong sa katapusan na babayaran. Anak, ano kasi? Nay, huwag niyo sabihin na hindi natin naibayad ang pang 3 buwang upa. Binahali ko lang sa isa kong katrabaho yung ibinigay ko sa inyong pambayad. Kasi nagamit ko sa palengke pampuhunan sana. Kaso matumal ang benta eh. Hindi ko rin nabawi ang puhunan. Na yung totoo! May ibinigay akong puhunan ninyo mula sa sideline ko nung 1 buwan. Ipinabaon ko sa kuya mo nung akala natin pupunta siya ng Dubai. Ay naman! Hindi ko naman pinupulot ang pera! Sobra-sobra naman itong pasakit na dala ng panganay niyo sa buhay ko! May! Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Pati ang kuya mo na mas matanda sa'yo. Hindi kita pinalaking bastos, ha? Pero hindi niyo rin po ako pinalaki! Kinuha niyo lang ako sa probinsya mula kay Lola nang mapapakinabangan niyo na ako. Lumaki lang ako mag-isa dahil kailangan. Yung mga kapatid ko na nandun kay Lola, kukunin niyo rin ba pag kaya na nilang magtrabaho? Aba, sinusumbatan mo ba ako? Aalis muna ako. Maghahanap ako ng pera para hindi tayo mapalayas. Kanina ka pa iyak ng iyak. Baka magkasakit ka na niyan. Ang laki na nga ng ipinayat mo dahil hindi ka nagkakakain eh. Ano bang problema? Hindi pa ba okay ang emergency sa bahay? Baka makatulong ako. Salamat sa pagsundo mo sa akin, ha. Kahit tumatalak ka naman dyan. Isang tawag mo lang darating ako. Ano ba kasing nangyari? Worried lang ako kaya may kasamang sermon. I know naman. So, ano ba meron? Hindi ako pinahiram ng pera ng amo ko eh. Nautang ko na raw yung 3 buwang sahod ko. 3 buwan lang naman yung kontrata ko sa kanila. Kaya ito hindi ko na alam yung gagawin ko. Kano ba ang kailangan mo? Ako na lang magpapahiram sa'yo. Ay, hindi na. Gagawa ko ng ibang paraan. Hindi ko kailangan ng pera mo, Von, no? Gusto ko lang na makakausap. Pakiramdam ko kasi mababaliw na ako eh. Sunod-sunod na lang yung problema ko. Mas mababaliw ako kapag hindi ka tumigil sa pag-iyak. Kung kaya ko naman tumulong, ako na lang. Ayokong gamitin ng mga kaibigan ko para sa paglutas ng mga problema ko. At kailan mo kami gagamitin? Hindi naman kami dekorasyon sa buhay mo, May.
Kagaya ng hindi ka lang din source of fun sa buhay namin. Kaibigan mo kami, karamay at kasama sa hirap at kasiyahan. Nakakahiya lang kasi na lagi na lang ako yung tinutulungan. Magkano ba ang kailangan mo? Halika na sa ATM, mag-withdraw ako. Hindi mo ba tatalungin kung para saan? Ako, it doesn't matter. Ang importante, malutas natin yung problema mo na ayaw mo naman ding sabihin kung ano. Nahihiya ako Baka hindi kita mabayaran ng... Naku, saka mo na ako bayaran. Alam ko naman na hindi mo ako tatakbuhan. Salamat ha. Tsaka mabagal akong tumakbo. Pwede siguro brisk walking. Ayan, nagjo-joke ka na. Ngumiti ka na rin. May, anak, salamat at binayaran mo na raw ang upa natin. Hindi na tayo paaalisin ni Mrs. Enriquez. Pasensya ka na sa sigawan natin kaninang tanghali. Diretso ko nang ibinayad sa kanya para hindi na kayo maabala. Huwag kang mag-alala. Sinabihan ko na ang kuya mo na maghanap ng trabaho para mabayaran ang mga nahiram sa iyong pera. Papasok na po ako sa trabaho. Baka sa isang araw na po ako umuwi. Nag-double shift kasi ako. O sige anak, ingat ka ha. Salamat sa mga tulong mo sa pamilya natin. Oo nga pala, kung hindi ka mag-e-enroll sa susunod na SEM, baka pwede kang mag-full-time din na trabaho sa palengke. Mas maraming bumibili kapag ikaw ang tindera eh. Pag-iisipan ko po muna. Alis na ako. Tayang aga-aga namang inom yan. Nag-almusal na ba kayo? May, ito nga ang almusal ko. Kaso wala naman akong pulutan. Baka pwede mo akong ibili ng pulutan. Ha, May? May tuyo dyan sa lamesa. Yan na lang po ang kainin nyo. Hindi bagay ang tuyo sa gin. Ano ka ba? Tay, hindi na ba talaga kayo magbabago? Ano naman ang kailangan kong baguhin? Masaya naman ako ng ganito. Madali akong makontento. Hindi ako kagaya mo na naghahangad ng bagay na hindi mo naman kaya marating. Kontento? Masaya? Saan banda kayo masaya, Tay? Masaya ako na nakakatoma araw-araw. Yun lang ba ang kaligayahan para sa inyo? Kaming pamilya nyo, hindi ba kami kasama sa mga plano nyo sa buhay? Ano bang dinadrama-drama mo riyan ang aga-aga? Hindi ko naman plano mag-asawa at mag-anak ka. Yan nanay mo lang ang mapilit. Sabi naman niya, kaya niyang buhayin kayong 4 na magkakapatid. 5 pala, kasama ko. Pero hindi naman si nanay yung bumubuhay sa ating pamilya eh. Tay, ako! Ako halos ang bumubuhay sa ating lahat. Ako rin ang nagpapadala ng pera sa mga kapatid ko sa probinsya. Hoy, wag mo nga akong iyak-iyakan. Nagre-reklamo ka ba? Napapagod na ako, Tay. Pagod na ako. Napapagod ka dahil nag-aaral ka pa. Pwede naman magtrabaho ka na lang. Tigilan mo na yung kalokohan mo mag-aral. Bobo ka rin naman dahil mana ka sa nanay mo. Bobo nga siguro ako dahil nagtitiis ako sa ganitong buhay. Tay, hirap na akong maghanap buhay para sa inyong lahat. Kung hindi mo inuubos yung sinasahod mo sa pag-aaral, mas marami ka sanang perang naiaakyat sa bahay na ito. Mas marami sana akong alak na naiinom. Ikaw nga dapat nagtatrabaho, Tay. Ang laki mong batugan. Hanggang kailan ba ako magtitiis sa ganitong buhay? Ito na, ililigpit na. Kala mo naman kung sinong prinsesa ka na malinis sa bahay. Malinis talaga ako dahil wala naman ako mapwestuhan dito sa bahay. Sala na nga lang yung pinagtitiisan ko, kinakalatan mo pa. Huwag kang maingay. Natutulog yung asawa ko. Magagambala ang siesta niya. Nagising na nga ako sa kasisigaw mo eh. Mandadamay ka pa ng iba. Ay wow, pasensya na ha, senyorito. Nagambala akong siesta nyo. Nakakahiya naman na pagod kang tumihaya maghapon. Ano na naman bang pinagtatatalak mo, ha? Siguro kulang ka lang sa dilig.
Magjowa ka na nga para hindi mo kami sinusungitan. Jowa? Na hindi ko nga makuhang matulog ng kahit 3 oras man lang sa isang araw, hahanap pa ako ng jowa? Sus, wag ka na nga magmalinis. Nakita ko nung isang araw may naghatid sa'yo sa kanto na nakakotse. Ano yun? Kung hindi mo jowa yun, sugar daddy? Dahil sa pangarap mong yumaman, nagpapakapokpok ka na ba? Sobra ka na, kuya! Ay, bakit mo ako sinampala? Nagtatanong lang naman ako. Hindi ko pangarap na yumaman. Ang pangarap ko lang, makatulog ng sapat, makakain sa oras, at maiahon kong pamilyang to sa kahirapan. Hangad ko lang mabuhay ng maayos yung hindi ganito. Dami mo naman sinabi. Kakapanood mo yun ng drama eh. Paano ako manunood ng drama? Wala nga tayong TV. Tsaka wala akong oras manood. Nakakabwisit ka, kuya! Nakakabwisit ka rin. Bahala ka nga sa buhay mo. Pasalamat ka, hindi ako nananakit ng babae. Buwisit ka! Mas buwisit ka! Kung hindi lang masamang talikuran ng pamilya, ginawa ko na! Miss? Order ng 6 na cheeseburger, 3 large soft drinks, at 3 large fries. For takeout po. Sige po, sir. Total bill po, 768 po. Bon, sinong kasama mo? Bakit ang dami mong order? Gutom na gutom lang? Tara muna dito sa gilid. I-close ko muna tong counter na to. Kami lang ni Peach, saka si Jake ang kakain niyang lahat. Nandun sila sa kotse. Anong oras ka ngayon? Hindi ka nag-reply sa message namin sa GC. Nagtanong kami kung anong schedule mo eh. Sorry, hindi ko kasi na-charge yung phone ko. Nasira yung charger. Naki-charge lang ako kanina sa katrabaho ko pero hindi ko pala na-on yung phone. So, kailan nga? Off and out mo today? 2 hours pa ako sa shift ko eh. Off ko rin bukas. Maghahanap sana ako ng bagong trabaho. Sige. Balikan ka namin mamaya after 2 hours. Punta tayo sa bahay ni Jake. Birthday ng mama niya. Bakit tayo pupunta? Nakakahiya naman. Nakalimutan mo na ba na pinsang buo ko si Jake? Twin sister ang nanay niya ng nanay ko. So, birthday din ng mama ko. Ay, oo nga pala. Pero baka formal na okasyon yan. Wala akong isusuot. Don't worry. I got you. So, paano? Sasama ka na, ha? Kapag hindi ba ako, okay lang? Mas okay sana kung oo ang sagot mo. Ay, sige na nga. Nakakahiya naman sa mama ni Von at sa tita niya. Wala akong dalang regalo. Ano ka ba? Wala yun sa kanila. Presence natin ang mas importante. Very kind talagang family ni Jake pati si Von. At napakaganda rin ng buhay nila. Sobrang blessed sila. Hindi katulad ko, bata pa lang, nagbabanat na ng buto. Hanggang ngayon, lahat na lang ng trabaho, sinubukan ko na. Wala rin kasi akong choice kundi magtrabaho eh. Pero sana, magpahinga ka rin. Malapit na ang enrollment. I hope na plan mo pa rin talagang mag-aral. 1 year na lang, graduate na tayo ng business management course. Actually, iniisip ko pa nga yan. I'm not so sure kung makakatuloy ako this year. May, lagi mong iisipin, if there's a will, there's a way. Ay, sana nga, Peach. Sana nga. Nay, bakit po walang tubig na lumalabas sa gripo? May abiso ba na mawawala ng tubig? Ha? Naku, teka. Itatanong ko kay Martin. Hoy, Martin! Bakit daw walang tubig? Hindi ko pala nabayaran ng tubig. Nagamit ko yung pera pambili ng gamit ng bata. Ano? Paano na tayo nito? Hindi pwedeng walang tubig tayo. Inunan niyo pa ang gamit ng bata, hindi pa naman lumalabas yan. Sige po, may naipon akong mga tips sa isang trabaho ko. Yun na lang ang ibabayad ko muna. Salamat, May, anak.
pagpasensyahan mo muna ang kuya mo, ha? May pinagdadaanan kasi. Nag-away daw sila ni Janine dahil hindi makabili ng gamit ng bata ang kapatid mo. Hindi nyo na sana ikinuwento, Nay. Hindi valid na pinagdadaanan niyang rason niya. Tantrums lang yan ang misis niyang hilaw. Sige po, aalis na ako para makapagbayad na ng tubig. Buti pa tong manugang na hilaw. Prinsesa kong ituring. Akong anak. Parang gatasang baka ng itrato. Todo na itong sama ng loob ko. Ay, hindi na maganda to. Uy, May, anong hinihiga-higa mo dyan? Parang ngayon lang kita nakitang nakahiga ng matagal ah. May, bumangon ka na. Baka malate ka sa trabaho. Uy, May. May, naku, ang init ng noo mo ah. Nakakapaso sa init. Inaapoy ka ng lagnat. Nay! Nay, si May! Ano ba yung sinisigaw mo dyan, Martin? Nay, inaapoy po ng lagnat si May at ang putla-putla niya. Ha? Anong gagawin natin? Dalhin na natin sa ospital, Nay. Oo, sige. Buhatin mo na. Teka, hahanapin ko ang wallet niya para may dala tayong pera sa ospital. Nanay ba kayo ng pasyente? Oho, doktor. Lumabas na ang resulta ng lab test niya maging ng assessment kanina ng isa pang doktor. May infection siya sa dugo. Anemic din siya at over-fatigue. Halatang kulang na kulang sa tulog at pahinga ang anak ninyo. Ay, ano ba ang trabaho niya? Ha? Ang alam ko lang, marami siyang trabaho. Kami lang dalawang nagtatrabaho para sa pamilya namin, doktor. Kailangan ng anak ninyo ng sapat na pahinga. Kapag nagpatuloy ang ganito, baka magkaroon siya ng iba't ibang sakit. Kahit bata pa siya, posible yon kapag hindi niya naalagaan at nabantayan ang kalusugan niya. Ano ho ang dapat gawin? Magtatagal ho ba siya dito sa ospital? Mga 3 araw. Mataas pa ang lagnat niya dahil sa impeksyon. Kapag nag-react na ang katawan niya sa gamot, saka na natin pag-usapan kung kailan siya makakalabas. Sa ngayon, ito muna siya. Babalik na lang ako mamaya. Ganun ho ba? Salamat ho. Nay, sana kasi hindi nyo na ako dinala rito. Mapapagastos pa tayo sa ospital eh. Pwede namang itulog ko na lang ang lagnat. Hindi ba narinig mo naman ang sabi ng doktor? Seryoso ang problema ng kalusugan mo. Kailangang maagapan para hindi lumala. Pasensya ka na, May. Walang silbi tong kapatid mo. Hayaan mo, pangako, magsisikap na ako. Huwag mong ipangako, Martin. Gawin mo. Nakakahiya sa kapatid mo. Ngayong siya ang may sakit, iniisip pa niya kung saan siya kukuha ng pambayad sa ospital. May, pasensya ka na ha. Hayaan mo, mas magsusumikap ako sa pagtitinda sa palengke. At itong kapatid mo, palalayasin ko na sa bahay kapag hindi pa naghanap ng trabaho. Narinig mo ba, Martin? Hindi mo na ako kailangang sabihan, Nay. Sorry, May, ha. Sumasakit yung ulo ko, saka na lang tayo mag-usap kapag napatunayan mo na, kuya, na kaya mo ngang gawin yung mga pinangako mo. Peach, ano? Nakausap mo na ang papa mo? Oo, nagawan ko na ng paraan. Siguro this week, may tatawag na kay May para sa paid internship with allowance. Ikaw, naayos mo na yung plan mo sa Scholarship Foundation? Oo. Mabilis naman na pumayag si Tita Janela. Ipapasok daw as community scholarship ang case ni May. Naka-approve status na sa system nila ang pangalan niya at sila na ang sasagot sa natitirang 1 taon tuition fee niya sa college. Uy, ayos yun ah. Oo, at sabi nga ni Tita, pwede rin daw i-reimburse kay May ang mga naibayad niyang tuition fees before dahil pasok naman ang grades niya sa quota. Wow,
Wow, ang galing. Sana naman matuwa si May sa balitang to. Sana nga. Von, seriously ha, hindi kaya magalit sa atin si May kapag nalaman na pinapakailaman natin ang buhay niya. She can't go on like this, Peach. Simula ng bakasyon, 4 ang trabaho niya na salit-salitan. Kapag off siya sa isang trabaho, pumapasok siya sa iba. Sa fast food chain, double shift pa siya minsan. Pero sure ka ba na hindi natin sasabihin sa kanya na tayo ang nag-initiate ng mga to? Isikreto muna natin for the meantime. Isipin na lang natin na kapag natapos na siya mag-aral, mas mapapabuti ang lagay niya at ng pamilya niyang binubuhay niya. Nag-aalala na talaga ako sa kanya eh. Nung isang linggo na nagkita tayo, hindi na nga siya masyado nagsasalita eh. Von, parang nawawala na siya sa sarili niya. Mali, Peach. Nakikita na natin ang tunay na si May. Hindi ang version na pinipilit niyang ipakita sa ating dalawa. Unti-unti nang natatanggal ang maskara niya. At mukhang pagod na siya. Mukha nga eh. Pero sana maging maayos na rin ang lahat. Ay, teka, may nag-text sa phone ko. Number ni May. Von, nasa ospital daw si May. Isisend ko ang address, puntahan natin agad. Sige, papalabas na ako ng bahay. Papunta na ako sa kotse. Congratulations to us! Cheers! Super dapat mag-congratulate sa inyong dalawa at magpasalamat dahil nalaman ko na kayong naglakad ng scholarship at internship ko. At ngayon, absorb na rin ako ng empleyado sa office ng papa mo, Peach. Thank you so much, super friends! You're welcome, May. Teka, bakit hindi ko yata nakita ang family mo? Sa bahay na lang sila makikiselebrate. Busy si nanay mag-alaga sa apo niya. Si tatay naman, busy rin sa pagtoma ng gin. Ang kapatid ko at asawa niya may pasok sa trabaho. Ibig ba sabihin, pwede ka sumama sa amin? Kasi mamayang gabi, may party kina Von. Syempre naman, pwede. Just call my name and I'll be there. O sige Okay, todo na to! Go, 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 go! Namiss namin yung pag-go-go-go-go mo! May, nandito ka pala sa may poolside. Kanina ka pa namin hinahanap ni Peach at Jake. Nakakahiya kasi sa loob eh. Parang puro sosyal yung mga tao. Ito talaga. Suga, tabi tayo dito sa lounger. Kinikinaw ako eh. Ikaw, di ka ba giniginaw? Ikaw pa ang gininaw eh. Ako nga itong manipis ang suot. Hoy, teka, bakit nang-aakbay ka, ha? May sagot ka na ba sa tinanong ko sa'yo nung isang buwan? Question na agad. Akala ko ba willing to wait ka kahit gaano katagal, ha? Baka lang makalusot. Total, mukhang masaya ka naman ngayon. Masaya nga ako kasi natupad ko ng ilan sa mga pangarap ko. Nakagraduate na ako. May maayos na trabaho at may sapat na pahinga na rin ako. O, diba? Sabi ko naman sa'yo eh. May reward talaga ang pagiging breadwinner mo. Hindi pa rin naman natatapos sa mga obligasyon ko sa kanila. Kung okay lang sa'yo yun. Siyempre, kapag sinagot mo na ako, your family is my family na rin. Magkatuwang na tayong susuporta sa kanila. Darating din naman ang panahon na mapagtatapos ko ng pag-aaral ang dalawa ko pang mga kapatid. Tsaka sana mabigyan ko si nanay ng mas stable na tindahan. Ikaw talaga mangyayari yan lahat. So ano, sinasagot mo na ba ako? Ano bang tanong? Multiple choice ba? O true or false? May, I love you. Will you be my girlfriend? Von? Yes, yes, yes! Go, 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 go! I love you too! Todo na to!